Hi Sagittarius, kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your December kapalaran para sa mga Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Happy birthday sa inyo mga Sag! Ayan, super excited ako sa reading na to kasi it's Sagittarius season right now. And tingnan natin ang love reading para sa'yo. Actually, love and career din naman kasi may mga cards din na lumalabas tungkol sa career mo. Tingnan natin kung anong energies ang connected sa'yo ngayon. Ayan, so, kamusta ang birthday celebration nyo, guys? Or nag-birthday na ba kayo? I-comment nyo. Comment nyo kailan ang birthday nyo para alam ko. So, i-ready ko lang yung cards nyo. Bagong-bago tong tarot cards na gagamitin natin ngayon. Kaya, makes it more exciting, diba? Ayan, in advance Merry Christmas. So, kung kailangan nyo po ng gabay, pwede po kayong magpa-private reading sa akin. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot. So, may bayad po pag private reading kasi ikaw mismo yung i-reading ko and send ko na lang sa inyo yung details pag nag-message kayo. Also, pwede nyo kayong i-chat sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box yung number ko. For those naman na nagtatanong about crystals, marami at iba-iba pong benefits ng mga crystals. Tingnan nyo po sa Instagram ko kasi nakapost po doon pati yung mga detalye. And i-message nyo na lang ako doon sa Instagram. So, meron crystals for love, for career, for money, for your prosperity, abundance, and protection for new beginning. Meron ding anti-stress. Meron din. Syempre lahat yan opening of your chakras. And lahat yan may specific na intention para sa'yo. At merong prayer. Ayan. Yan po yung pinagkaiba ng crystals ko kasi meron po yung specific na intention at prayer para sa'yo. Message nyo na lang ako. Okay, so tingnan natin kung ano ang unang mensahe para sa'yo. Oh my gosh, na-excite na ako. Parang ang ganda ng mga cards. Okay, so unang card mo is trust. You need to have trust in a relationship in order for it to flourish. Union. Openness. Oh, okay. So union is, sabi dito, the divine soul, the union of divine soul counterparts is a miraculous event. Mukhang mag-unite kayo ng soulmate mo. Yung iba guys, committed na talaga. Openness, ibig sabihin nag-a-adjust kasi nagbabago yung sitwasyon. So, lagi mo ding nire-ready mo na yung sarili mo sa mga changes na mga nangyayari sa buhay mo. And, yung iba sa inyo, nag-aaral or nagdadasal, merong Bible, oh. And yung word na yan na naaaral mo or nababasa mo sa Bible, guidance mo yan, gabay mo yan sa kung anong susunod na gagawin mo or kailangan mong gawin sa sitwasyon mo. Okay. So, from the tarot, tingnan natin. Ayan, very nice kasi ang overall energy mo is the Sun, which is happiness, excitement, positivity, new beginning. Ang ganda nito guys, so kita mo yung rays ng sun, talagang talagang kumakalat talaga yung positivity sa card na to. And Sag, nakita ko dito, very optimistic ka. Alam mo sa sarili mo na hindi perfect ang mga bagay-bagay, pero ngayon parang nafe-feel mo lang talaga na very positive at mukhang sumasang-ayon naman sa'yo yung mga nangyayari sa paligid mo. May clarity ka ngayon. So, very clear ng isip mo, very clear ng tingin mo sa sitwasyon mo ngayon. Okay. Ganda naman. Parang may na-feeling ako dito guys na binibigyan nyo ng chance yung relationship nyo na makapagsimula kayo ulit. Okay, so ang focus mo is, wow, Ace of Cups, new beginning. Overflowing of emotions, happiness, positivity. What crosses you is, grabe, 10 of Cups. So, parang nadidistract ka kasi ang dami mong gustong gawin. No? May bagong simula para sa'yo sa sitwasyon mo. Pero at the same time, nasa paligid mo yung family mo, yung mga blessings, yung happiness mo. Dumadating na, siguro nagsasabay-sabay. Ayan, mukhang nagsasabay-sabay. Kaya nakakalito tuloy para sa'yo. So, mukhang busy-busy din kayo, guys. Pero ang ganda, nakakatuwa kasi kita mo yung kamay niya nakaganon, oh. And, wow, so nice.
What lies below is Four of Cups. Bakit parang bored ka? Parang inisip mo ang boring. Meron namang blessings. Merong ino-offer sa'yo. Pero kita mo yung itsura niya. Oh. Parang sinasabi mo dito, ayoko niyan. I want something better. Parang ganon. And hindi ka gumagalaw kasi tingin mo sa sarili mo, okay ka na. Okay ka na, ba't mo tatanggapin yung offer sa'yo kung hindi din naman yan yung pinakagusto mo talaga. And may nakita din ako dito guys na you have the freedom to do what you want, and about fertility and also about abundance and growth. Pero for some reason, hindi mo pinapansin lahat yan kasi may target ka. Meron talagang something na hinihiling mo. What lies above is the Tower. Oh my gosh. Transformation. Ang laking transformation. So, nakita ko dito, kailangan mangyari itong pagbabago na to para umusad yung isang sitwasyon. And, kita mo, bumaliktad siya, oh. Ayan, upside down siya, oh. So, ibig sabihin parang nakakagulat to para sa'yo or nakakatakot. Pero, nangyayari talaga, eh. Ayan, nangyayari talaga. So, mamaya i-clarify natin yan. Sa recent past, Four of Wands. Oh, nice. Merong commitment, stability. And, nagka-problema kayo actually ng taong yan na committed ka. Masayahin ka eh. There is stability and balance. At, merong castle, oh. Ayan. So, nagkaroon ng commitment. Tapos ngayon, meron kayong bagong simula. Parang sinasabi mo dito sa person mo, akong bahala sa'yo, aalagaan kita, mamahalin kita. Sa near future is King of Swords. Ngayon parang detach ka naman dito. Ah, okay. Parang inisip mo, sa ngayon kailangan mo magtiis, pero balang araw, dapat siya naman ang magbigay sa'yo ng kung ano yung deserve mo. Hinihintay mo pala siya eh. Ayan, hinihintay mo siya. Bigay ka ng bigay sa nakikita ko ngayon. Pero ginagawa mo yan kasi masaya ka. Parang today is another day. Parang ganun yung pakiramdam mo. So, supporting energy is the World card. Endings and new beginnings ulit. So, andito na naman yung pagbabago. Okay? So, matinding ang pagbabago yan. Kasi merong nagtapos eh. And may mga lessons learned. Okay. Yung person mo naman, the moon, nagtatago ngayon. So, siguro kaya ka nag-a-adjust sa kanya kasi parang feeling mo dito na iniwan ka niya or parang hindi niya alam kung anong gusto niya or kung anong gagawin niya. Kaya you're taking the lead. Parang sasabi mo na lang na ako na nga lang ang bahala. Ako na mag-aayos nitong mess na ito. Kung messy ba yan or magulo ba yung sitwasyon na yan. Kasi yung person mo, hindi pa siya over sa sarili niya. Sobra siya nag-iingat eh. Very emotional, very connected siya sa emotions niya. At nagkukos ng confusion sa kanya. Ayan. Ikaw naman, I feel like ikaw yung nagbibigay clarity sa kanya. So, binabalanse niyo yung sitwasyon eh. Kasi sun ka, tapos moon siya. Ayan. And then, ang mutual energy, Page of Swords. Andun yung curiosity. Pinag-aaralan nyo yung sitwasyon. Mukhang curious din kayo sa isa't isa. And kinikalala nyo palang ata yung isa't isa. Although, mukhang matagal mo na talagang kilala yan. Pero, naku-curious ka pa rin. Pinag-aaralan mo pa rin kung ano bang susunod na gagawin ito. Paano ba niya i-handle yung sitwasyon. Outcome is Nine of Swords. Hanging pa rin. So, ibig sabihin, mukhang hindi mo pa masosolve yung problem. Things are up in the air. Yung pagbabagong yan, andyan pa rin. Although, meron nang nagtapos na kailangan nang magsimula ulit. Ayan, pero andun pa rin yung feeling na hindi ka pa sure kasi hanging pa or hindi nyo pa ata na-settle kung ano susunod na gagawin nyo. Nakita ko dito, merong crescent moon. So, I feel like naghihintay ka lang ng tamang panahon. Bulol yarn. Medyo nabulol ako dun. Okay. So, naghihintay ka ng tamang panahon. Okay. Mag-clarify tayo, guys.
Bakit? Okay, unahin ko muna yung Sun. Bakit masaya si Sag? Siyempre, maliban sa birthday. Birthday ng mga Sag. Tingnan natin. Okay. Hermit. Full. Oh my gosh. Meron kang pinag-aaralan. Deep dive into something. Kita mo, nasa diving position siya. Oh. So, kumbaga, taking a risk about something na tingin mo makakabuti para sa'yo. So, nakita ko din naman sa'yo na ginagawa mo yan, pinupurso mo yung person na yan, para din naman sa'yo yan. So, nakita ko nag-struggle ka, sa connection ninyo, pero lumalaban ka lang. Ayan, si Hermit kasi kita mo kawawa siya, oh, yung itsura niya, parang kaawa-awa, tas may hawak siyang lamp, na yan yung guide niya sa kung anong gagawin niya. At sa lamp na yan, nakita niya unang-una yung sarili niya, na parang naawa ka sa sarili mo kasi nagsa-struggle ka, pero iniisip mo na itutuloy ko yung struggle ko kasi sa huli magiging worth it din naman to sa huli. And andun yung positivity, yung optimism na kahit alam mong nahihirapan ka ngayon, pero iniisip mo pa rin na hindi magiging worth it talaga sa huli. Bakit may ha-ha-ha? Okay, I get it. Parang feeling mo sa sarili mo para kang tanga na nagpapakahirap, nagsastruggle ka para sa taong yan, na nagre-risk ka kasi full, 'di ba? Full nga, kaya nga full kasi nagpapakatanga ka kahit nahirap ka na. Pero sacrifice yan, kita mo pa dive na siya, oh. At sinasabi mo rin sa sarili mo na gagawin ko pa rin kahit hindi ako sure. Kasi umaasa ka talaga na sa huli makukuha mo din yung happiness. Kasi very optimistic yung tingin mo sa sitwasyon at alam mo na sa huli magwawagi din yung happiness at makukuha mo din yung benefits dahil sa sacrifice na ginagawa mo. Yung iba kasi guys, napapansin nyo kasi na ilang beses na nangyari sa inyo to, nag-sacrifice ka, nahirapan ka ng sobra, sa huli naging masaya ka naman. Kaya ngayon parang umuulit ka ulit, nagre-risk ka ulit na sige na nga, magre-risk na nga ako kasi sa huli magiging masaya din naman ako. Okay. So, clarify natin. Bakit merong pagbabagong malaking pagbabagong nangyayari dito? Okay. Isa pa. Okay. Chariot, Ace of Swords, Ace of Wands. Wow, grabe. Alam mo guys, grabe tong pagbabagong to, oh. Mabilis, biglaan, at gusto mo to, kaya ilalaban mo. Wow, ang tapang mo naman. Grabe. Matapang ka, Sag. So, grabe. Alam mo, kaya ka din tinutulungan ng universe kasi nakikita sa'yo na ito ka, oh. Laban lang kahit mahirap. Oo, hirap na hirap ka, pero go lang, laban lang. Wow, grabe. Parang gusto kitang bigyan ng malaking hug at gusto kitang i-assure na ang tama naman yung ginagawa mo. Pagpatuloy mo lang. May lumabas din dito na lotus flower. It symbolizes na growth despite difficulties, challenges, challenging situations. Pero nag-grow ka pa rin. Hindi lang grow, but nagbo-bloom ka talaga dahil sa challenges na yan. So, parang may feeling ka dito na itong challenge na to, kahit ganun kahirap, kahit bagsak na bagsak ka dyan, kasi tower to Ayan. Kita mo tumambling na siya, oh. Baliktad na siya, oh. Kahit pa napatumbling ka dyan, sa huli, you will blossom, you will be more beautiful, and you will achieve success. Grabe. So, pero hindi madali to guys. Pero, ang maganda lang kasi dito kasi nakikita ko yung willpower mo. So,
let's surrender that to God and i-claim mo na na okay na, naayos mo na. Ayan, yun yung sekreto dun. Okay, surrender and claim na okay na. Ayan, grabe, grabe Sag. So, tingnan naman natin ngayon yung person mo kung bakit, ano ba yung card niya? The Moon. Bakit parang nagtatago yung person mo? Bakit sobra siyang nag-iingat? Chine-check na yung sarili niya eh. Okay. 7 of Wands, Hierophant, Queen of Swords. Okay, malamig siya sa'yo. May galit na nakita ko dito. King of Wands. So, Emperor. Two of Wands. So, itong person mo, actually, nagsustalk siya sa'yo eh. Gusto niya kasing, may gusto siyang gawin para sa buhay niya, para sa sarili niya. So, hindi sumang-ayon sa kanya yung sitwasyon ninyo or hindi sumasang-ayon sa kanya. Kaya parang feeling niya dito defensive siya. Feeling niya dito parang siya yung nasisi. Ayan, merong star. Possible guys na maraming nakakakilala sa kanya or nasa public eye siya. Sikat siya. Maraming tao sa paligid niya. Kaya inisip niya dapat mangyari kung ano yung gusto ko. Kasi maraming nakarelay sa akin. So, mukhang hindi lang ikaw yung iniisip niya, Sag, or hindi lang ikaw yung kinoconsider niya, but the whole situation, the big picture. And also, nakita ko dito, very, parang kailangan mo sumunod dito eh, kasi andito yung Hierophant card. Very idealistic, at also malamig din. So, posibleng tinatarayan ka nito. Tinatarayan ka ng taong to, sinasabi sa'yo, ano ka ba, Sag? Alam niyo na, hindi na ako makapagbigay ng example sa inyo. Pero, gets niyo yung point ko na tinatarayan ka niya kasi mataas yung standards niya. Yung iba sa inyo, meron ka deal na Taurus energy, meron ding air sign energy, Gemini, Libra, Aquarius, or fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, especially Aries. Although kahit naman anong sign pwede. Okay? Binanggit ko lang yung strongest na signs. So, medyo may katigasan ng ulo yung kadil mong person. Medyo may katarayan, medyo masungit, mataray. Okay? May galit din sa kanya eh. Kasi nga, meron siyang gustong gawin na nagmamadali siya kasi hindi niya magawa-gawa. Possible na may kadikang businessman or boss. Ayan, may nakita kong energy ng boss. Emperor kasi to eh. Ayan, posible sa trabaho nyo yung nasagap natin. Posible din naman na yan yung person na yung partner mo or yung mahal mo. So, yung iba naman guys, may nakita ko dito na kasal or ikinasal na kayo sa taong yan at medyo mataray siya sa'yo kasi may responsibilidad ka daw sa kanya. Yun yung energy ng taong yan. Okay, so paano ba maayos to? Okay, grabe yung intense ng reading ngayon ni Sag. So, Page of Wands, 8 of Swords, 9 of Cups. Paano maayos to? Ang sabi dito is kailangan magbago at sumunod. Kailangan mag-adjust. Ayan, adjustment. Ayan, kasi 8 of Swords, kumbaga, meron kasing sistema eh, na dapat sumunod, and then, hindi mo agad to maaayos ng biglaan or isang snap of a finger lang. Hindi mabilis yung pag-aayos ng sitwasyon na to or ng connection na to. It's a process, it's a long-term thing, kailangan ng patience, at yan yung advice sa'yo sa reading na to ngayon. Okay. Anong outcome for Sag? Anong outcome dito? Okay. Knight of Cups, the Hangman, 10 of Wands.
So, parang sabi dito, kailangan mo munang i-let go yung mga desires mo para ayusin mo na yung mga priority mo. Kasi burden ka ngayon. So, may burden ka, kailangan mo munang i-sacrifice yung kung ano yung mga gusto mo, yung mga pangangailangan mo. Sacrifice daw muna. Okay, wait lang ha, tingnan ko guys. Para may iba pang mensahe. Positivity, moving towards calmer waters. And kailangan mo pang pag-aralan. So, like I said kanina, hindi mo agad to makukuha eh. May nakita din ako dito na mukhang meron kang nagawang pagkakamali. At dahil nga nagkamali ka, kailangan mo i-check ulit yung sarili mo. Na saan ba ako nagkamali? Paano ko ba to malalampasan itong burden na ito? Ayan, so ayun, i-check mo muna yung situation mo kung saan ka nagkamali. Okay, so gusto kong magtanong para sa mga Sag. Okay, maayos ba ni Sag itong sitwasyon na to? Okay, tanong natin, maayos ba ni Sag ang sitwasyon na to? Yes or no? Maayos ba ni Sag ang sitwasyon na to? Yes or no? Okay, turn right kung yes, turn left kung no. Maayos ba ni Sag ang sitwasyon na to? Okay, ayan, umikot. Maayos ba ni Sag ang sitwasyon na to? Oh my gosh, it's a yes. Ayan, nag-turn right. Right pa right yung turn niya. Okay, thank you so much. Oh my gosh! I'm happy for you guys. Medyo mahina. Malakas naman yung turn niya, pero hindi ganun kalakas. Kaya I feel like, oo, andun yung merong struggle, pero nag-yes. Kaya I am happy for you. I am so happy for you. Mahaba na yung reading, pero hindi pa tayo tapos. Ito. Messages galing sa person ni Sag. I need more time. I love you unconditionally. Oh my gosh. I am not happy anymore. Oh my goodness. Ang na-feel ko din dito, posible din ikaw yun. Ikaw yung mga nasagap natin. I have so much things running in my head. Okay. I have hope in us. At ang advice para kay Sag, by the way, yung ating mga oracle cards na yan, gawa ng isang person na malapit sa akin pero ayaw lang sabihin yung identity niya, kaya anonymous muna. Ang advice is, through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. Nakakatuwa. Yung dasal mo, yung pag-meditate mo, nagdadala ng positive energy at blessings, gumagawa ng ripple effect, ibig sabihin kumakalat sa buong mundo. Unang-una, syempre, sa mga taong malapit sa'yo. Kaya kapag positive ka, pinipray mo sila, nagmo-multiply yung positivity at yung blessings. Oh my gosh, I love it so much. Mukhang meron ka talagang power. Ayan, congrats. So, okay guys! So, that's what I have for you, Sag, para sa yung December kapalaran. Thank you for watching. I-click nyo na yung like. Also, subscribe kung bago kayo sa channel na to para tuloy-tuloy lang ang paggawa natin ng readings para sa inyo. Also, comment guys, kasi the more comments, the more din na kumakalat yung videos, syempre, at para more blessings din. Para more subscribers tayo ng mga Sag dito sa channel na to. And also guys, again sa mga nangangailangan po ng gabay, pwede po kayong magpa-private reading sa akin. Message nyo ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box yung number ko. And sa mga nagtatanong about crystals, marami at iba-iba po yun. Meron for love, career, abundance, wealth, prosperity, protection, and for the coming Year of the Dragon, kasi patapos na yung Year of the Rabbit ngayon eh. Mag Year of the Dragon na next year.
So, ang ang crystal natin para dyan is carnelian, which symbolizes vitality, opens your sacral chakra. Bagay na bagay sa mga Sag kasi fire energy, fire element yung carnelian na crystal, kaya lalo kang bibigyan ng lakas, more passion at more vitality para sa'yo. Syempre, more strength, and it's also for din siya, anti-inggit, and for to stand your ground. Yun, marami pa pong ibang benefits ang carnelian. Pwede nyo tingnan sa Instagram ko kasi may mga post na ako for carnelian bracelets. And ongoing pa rin po ang free shipping hanggang December 31. Kung gusto nyong humabol para makalibre kayo ng shipping, it's a good time to order now. Ayan. So, thank you so much again. And enjoy your birthday celebration. God bless po sa inyo. At syempre, Merry Christmas in advance and Happy New Year sa inyo. Ingat and stay safe. I'll see you again soon, mga Sag. Thank you. Bye!